Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing here in your presence. No greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord. There's no greater joy, Lord, than being with you. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. It's so nice to see everyone smiling. And this celebration, this gathering today is a great reminder for us of God's love, of God's faithfulness, yung kanyang katapatan sa atin. 46 days to go na lang, Pasko na. Excited na ba lahat? And 46 is a number that isang magandang reminder sa atin. Sabi kasi sa Psalm 46, God is our refuge and strength, an ever-present help in times of need. Especially ngayon, these days, sa parating na bagyo. Kailangan natin yung panghawakan that God is always here for us. God is our strength. God is our refuge, our comfort, our shelter. And nawa, sa parating na araw na ito, lahat tayo ay may lakas ng loob, lakas sa ating mga puso na galing sa Panginoon. Tayo po'y tumayo at sama-samang umawit. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places.
God's great big family. Now it can be just anywhere, 2 or 3 are gathered there, that the Spirit of the Lord will be there too. There's no fellowship so sweet, there's no thrill that can compete with a thrill I feel whenever God's people meet. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's people. Oh, what a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa umagang ito, samahan niyo po kami. We are so excited to hear your words, Father, and to sing and praise for you, to celebrate your name in this place. We know, Father, that you are with us. We know na kahit ano pa po ang aming harapin, kasama namin kayo. May lakas kaming makukuha sa inyo. Aming Diyos, kaya sa umagang ito, patuloy niyo po kaming palakasin. Nawa patuloy po naming makuha yung pahinga, yung pagmamahal. We connect with you, Father, on this morning. And we are very honored, Father, to be in your presence. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating idulog sa ating Panginoon ang ating mga personal na panalangin. Aming Diyos, aming Ama, kayo lamang ang aming pupurihin, kayo lamang ang aming sasambahin. Lahat ng ito, aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Let us celebrate and praise the name of Jesus, the Son of the Almighty God. Praise His name and glory, for His kingdom lives and reigns in our hearts. Praise you, Jesus. Glory to your name. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live,
not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am here. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And we will shout it out, shout it out. And we will shout it out, shout it out. Kaibigan, kalakasan, katarungan, kapangyarihan, hari ng mga hari. Panginoon, manunubos, kabanal-banalan, tagapagligtas, Diyos ng mga Diyos. Kayo ang tanglaw sa amin, tanging pagtubay sa daang madilim. Kayo Diyos ang laging kasama, ano mang hirap ay kayang masalungan.
katapatan, kagalingan, kalwalhatian, kataas-taasan, aming muong, aming kanlungan. Lahat ng landas niyo, Panginoon, aming tatahakin, walang pangamba. Kaya ng inyong katapatan, maghari kayo, magpakailan pa man. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Kaibigan, kalakasan, katarungan, kapangyarihan, hari ng mga hari. Panginoon, manunubos, kabanal-banalan, tagapagligtas, Diyos ng mga Diyos. Hindi ninyo papabayaan ang may taglay ng pag-ibig nyo, magmumuhay sa kasaganan. Ang sino man maglilingkod sa inyo. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Ama. Purihin ka, aming Diyos. Purihin, dakilain, itaas ang ngalan ng ating Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, dahil sobra po kaming nalulugod sa tuwing kami ay sasamba sa inyo. Maghahayag ng aming pasalamat at papuri. Salamat, Panginoon, dahil ibinigay niyo sa amin ang inyong anak na ngayon nananahan sa aming mga puso't isipan. Kaya gayon na lamang ang aming kagalakan sa tuwing kami ay lalapit sa inyo upang maghayag ng aming mga papuri. Dakila ang inyong pangalan, Panginoon. Wala pong itong katulad, makapangyarihan sa lahat. Kaya hayaan niyo po na buong laya naming itaas at ihayag, ibandera ang pangalan ninyo sapagkat kayo ang aming kaligtasan, kayo ang aming kapayapaan, aming muog. Wala po kayong katulad, O Diyos. Purihin, dakilain ang ngalan ng inyong anak na si Jesus.
of the invisible God, the firstborn of creation. You are the first, the last, the one who matters most. You are creator, ruling sustainer of all, for you hold it all together. You are the Word of God, the hope for all the world. Your name is lifted higher, Jesus, your name is lifted higher. We bless you, Lord, God of the ages, highest of all, we magnify you. Your name will be exalted, exalted. You are the image of the invisible God, the firstborn of creation. You are the first, the last, the one who matters most. You are creator, ruling sustainer of all, for you hold it all together. You are the Word of God, the hope for all the world. Your name is lifted higher, Jesus, your name is lifted higher. We bless you, Lord, God of the ages, highest of all, we magnify you. Your name will
Lord God. Praise your name. Holy is your name, Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong laya namin na kayo ay mapapurihan at mapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa pagkilos sa aming kalagitnaan at kami ay patuloy na nananalangin na kayo ay manahan sa aming puso't isipan. Gamitin niyo po ang inyong mensahero na daluyan ng inyong kapangyarihan, pagmamahal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong dalangin namin. John 8:1-11. Ang walang kamatayang kasaysayan ng napaka-dramatic na babaeng ito na hindi maubos-ubusan ng maituturo sa atin. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya or adultery. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila yon, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang bato. Panginoon, salamat po dahil maaari kaming makakuha ng napakaraming lesson mula sa iisang kasaysayan. Kung titingnan namin sa napakaraming anggulo ay hindi kayo mauubusan ng maituturo sa amin. Binubuksan po namin ang aming puso at isip para sa mga katuroang magiging epektibo sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Kayo po, Ama, ang maging tagapangaral, tagapagturo, liwanag, gabay, at tagapagpagaling sa aming mga karamdamang espiritual at emosyonal. Kayo po ang mangusap, hinihiling namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. John 8:4-5, they said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery, and in the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" May strong allergy ang Jewish religiosity to sexual issues more than to other sins. Samantalang dapat sana ay ayaw mo ng lahat ng uri ng kasalanan, pero napaka-special ng panggigigil ng Jewish religiosity sa mga tinatawag nilang kasalanan na may kinalaman sa sexuality or sexual behavior. Now, this crowd, armed with moral certainty and stones to back it up, they quoted scripture, appealed to Moses, invoked holiness, and framed their violence as justice. May mga likas sila na kagustuhang manakit at yan ay pinapaliwanag ng psychology. At ngayon, ang pananakit na ito ay nagkaroon ng excuse pag tinatawag na divine justice, moral indignation. Yung tinatawag na righteous indignation could easily lead to violence. Yung godly indignation could so easily lead to ungodly acts of violence to be used as excuse for cruelty. Kaya madalas, mas relihiyoso, mas mapanakit ng kalooban ng kapwa. May malalim na psychology diyan kung bakit. Suriin kung anong ugali at asal ang hinuhubog sa iyo personally ng religiosity. Pinapabait ka ba o pinapasungit? Pinapabagsik o
gawang maibigin, maawain, o walang awa na pagkasapangalan na ng kabanalan ay kayang-kaya mong bumato ng kapwa hanggang mamatay. In the law, sabi nila, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? So actually, this is not the woman on trial now, but Jesus. Siya na ang nililitis. Ito ang sabi ng batas ni Moses. Ikaw, anong sasabihin mo? Can you speak against that law before the people who are implementing the law of Moses to the letter? They were weaponizing the law versus the interpretation, application, and teaching of Jesus, which is grace. This is an issue of law versus grace, Moses versus Jesus. Ganito nila finrame, ikinwadro ang issue. John 8:6. They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So props lang yung babae. Ang tunay na gusto nilang malitis si Jesus. Now, research in psychiatry and psychology shows that hurting others, especially when framed as revenge or punishment, can indeed activate the brain's reward system, releasing dopamine and producing temporary feelings of pleasure or satisfaction, which can make the behavior habit-forming or addictive. May dark pleasure sa pananakit ng kapwa. Merong ganong darkness ang human behavior na nagkakaroon ng ligaya sa pananakit. Lalo na kung ang pananakit ay may excuse ng moral indignation, nawawala lalong dahilan para maging guilty para sa pananakit. Kaya lalong lumulupit, lalong bumabagsik. Imagine all the pain that could be inflicted by the powerful, by those in authority. Suriin kung gaano ito kagrabe, especially sa mga religious systems. Nagiging excuse to indulge. Addictive. Matthew 20:25-28, sabi ni Jesus, precisely on this matter, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you, sabi ni Jesus. Huwag niyong tularan sila na yung mga leader nila amo. Yung leader nila talagang nag-aamu-amuhan at nagjo-Diyos-Diyosan. Sa mga Gentiles yun, hindi bagay sa mga mananampalataya, sa mga tagasunod ni Jesus. Sabi niya, instead, whoever wants to become great among you must be your servant, not amo. And whoever wants to be first must be your slave, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. In other words, pang-Gentiles ang ganyang exercise ng authority. Yung sobrang emphasis sa authority. Apihin ko kayo, kawawain ko kayo, alilain ko kayo kasi ako'y may authority. Pang-Gentiles yan. Sabi ni Jesus, not so with you. Hindi ganyan ang inyong pamamaraan dapat, Jesus said. Domination, even, especially in religious contexts, feeds the ego's hidden pleasure in playing God over others. Kaya maraming mga religious group na yung mga leader nila nagiging Diyos-Diyosan. Kahit painumin sila mga lason, sunuran, kahit alipinin, kahit anong gawin sunuran, sabi ni Jesus, not so with you. That's not my style. That's not our style. Sa Jesusness, true authority is in service, not in superiority. Sige nga, patunayan mong ikaw yung may authority, dapat ikaw pinakamaraming paglilingkod. Papakain mo ang iyong mga kapatid, natutulungan, na-encourage, ganyan. True authority is for healing, not for humiliating, not for hurting. And yet so many religious leaders could go on hurting and humiliating others in the name of God. There's a neurological high in asserting moral power over others. Ito ang mga researchers to ng social sciences and even medical and mental sciences.
This is why some people become fixated on judgment, condemnation, or gossip. Gossip is judgmental. At merong neurological high. Merong sa brain ng tao na nagbibigay ng ligaya sa chismosa. Kaya meron ba kayong chismis vitamin today? Mga chismis supplement. May nagpapaligaya pagka nagja-judge, nagko-condemn ng iba. Pagka niyuyura ka ng iba, merong lihim na, madilim na ligaya ang tao. Now, they were using this question as a trap in order to behave and to have an accusing behavior against Jesus. John 8, 6-8. Anong tugon ni Jesus sa kanilang mga pagtatanong? But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Alikabok ito na pwedeng sulatan ng daliri. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. O yung walang kasalanan, maunang bumato. Siyempre, pagka walang mauuna, di walang susunod. Again, he stooped down and wrote on the ground. From the writing on hard stone, which the Israelites were used to, the writing is now etched on a soft ground, on dust, by the very finger of the Son of the Most High. Once upon a time, may mga nag-uka sa bato at nagsulat at nag-chisel talaga ng mga kanyang kasulatan sa bato. But this time, the Son of the Most High, with his own finger, writes on dust, not on hard, unmoving stone. Ang ganda nung imagery. Pag tinignan natin yung contrast. Yung bato, hindi napapalitan, ang tigas nun. Yung alikabok, nahihipan ng hangin, napapalitan, nabubura. You can imagine what this poetic picture is trying to tell us about what Jesus was doing to the immovable law carved in stone. He is now writing on dust. Colossians 1:15, the Son is the image of the invisible God. Jesus perfectly reveals the unseen nature of God, making the invisible visible through His life, His love, and character. Ipinadala ng kataas-taasan si Jesus upang ipakita ang tunay na imahen ng Ama sa langit. Kaya sabi, nobody has seen God except Him. So siya lang ang pwede magpakilala ng totoong larawan ng Ama sa langit. John 1:18, no one has ever seen God but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. Siya na pinakamalapit sa dibdib ng Ama, ang siya ngayon nagpapakilala ng tunay na kalooban ng Ama, ng tunay niyang mga kautusan at tunay niyang kagustuhan para sa mga tao, lalong-lalo dun sa mga nagkakasala, nagkakamali. Jesus is the full revelation of the Father's nature. Everything that could be fully known about God's heart, character, and intent is revealed through Jesus Himself. Ganong kahalaga ang ministry ni Jesus. Kung wala namang itutuwid, ba't pa siya darating? Kung wala namang itatama, bakit pa siya darating sa lupa? Merong dapat itama, merong dapat ituwid, kaya siya isinugo. John 14:9, sabi ni Jesus, anyone who has seen me has seen the Father. What Jesus writes and rewrites with His own hand will change, reverse the minds and hearts of the judgmental crowd. Napakalaking hiwaga sa marami kung anong isinulat sa alikabok. Kasi yung isinulat sa alikabok ang nagpabago ng isip at puso ng mga gustong mambato. May nabasa sila doon. May nakita sila, may naunawa sila. Na dapat natin ngayong imaginein. But we are not totally
bereft of anything solid to hold on to. Kasi yung mga teachings ni Jesus, they could have framed the essence of what he was writing on the dust. Basta ang mahalaga, nung makita nila ang sinusulat ni Jesus sa alikabok, binitawan nila ang kanilang mga bato. Nawalan sila ng lakas ng loob na umusig ng kapwa. What did Jesus write or rewrite on dust? May mga pahimakas na niyan kahit noong unang panahon. Kung ano magaganap na ngayon ay nagaganap na sa panahon ni Jesus. Jeremiah 31:33, pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan, isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Hindi sa bato, sa puso. Ang kautusan ay ilalagay sa puso, isip, katwiran at bait, diwa ng tao. Sa loob, sa kalooban, hindi sa labas, hindi sa letra na nakauka kung saan-saan, kundi nakakintal sa pusong maibigin, sa pusong kumikilala sa kabutihan ng kataas-taasan. Ang kautusan ay gagawing internal, spiritual, hindi external, bookish, coldly legalistic. Na masunod lang ay kahit maging malupit na sa kapwa. Ezekiel 36:26-27, I will give you a new heart and put a new spirit in you. Pati puso babaguhin at bagong espiritu ang ilalagay. Kung tama na ba, maganda na yung dati, bakit papalitan? Bakit babaguhin? I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Flesh. Hindi ba? Ang flesh ng tao ay galing sa alabok. Kaya sa alabok nagsusulat si Jesus. Ibinabalik ang pagkilala sa pagiging alabok ng tao na siya hindi bato, hindi matigas, hindi unfeeling, hindi immovable. Pabubutihin, pababaitin ang tao na pinatigas ang puso ng legalistic religiosity. Ministry ni Jesus. The heart of flesh is inner responsiveness, replacing moral rigidity. The law is now inscribed in living, feeling human hearts, not only on cold stone. Jesus writes and rewrites on dust, on the stuff humans are made of. Psalm 103:14, for he knows how we are formed, he remembers we are dust. Yun ang napakagandang image rin ng dust na pinagsusulatan ni Jesus. God's compassion understands human weakness and frailty, treating us with mercy rather than judgment. So mercy dapat ang ibinibigay ng relihiyon, hindi judgment sa kapwa. Habag, hindi pambabato. He said to them, at ito yung nire-recall natin yung binasa na nating kwento, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. John 8:9, sa pagpapatuloy, at this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Psychology tells us that condemnation of others is emotional displacement, anger redirected from self to others. Yung mga religious indignation na yan, yung mga ganyang anger, actually ay galit sa sarili na ibinabaling sa iba para iba ang masaktan at hindi ang sarili. Ang lalim ng psychology ng ganitong behavior. Madalas, ang galit sa kasalanan ng iba ay may tinatakasang guilt, hiya o galit sa sarili na ibinabaling lang sa iba. Kaya dyan galit na galit si Jesus sa hypocrisy. Kitang-kita mo kasalanan ng iba, tas bulag ka sa kasalanan mo.
Gustong-gusto mo siyang batuhin. Kasi actually, in your heart of hearts, ang gusto mong batuhin ay ang sarili mo, pero ayaw mong gawin yon, kaya iba na lang ang babatuhin mo. It is understood spiritually, it is understood psychologically, and even in the field of psychiatry. Maraming ganyang pag-aaral. Jesus makes the people look into their own hearts and away from the woman, the kapwa, rather than look at the kapwa and away from oneself. Binaligtad ni Jesus yung table. He turned the table and made the people look into the mirror and see themselves. Stroke of genius ang style ni Jesus. Ibang klase. The writing on the dust enlightened the blinded judges. Writing din kasi ang bumulag sa kanila eh. E di writing din ang magmumulat ng kanila mata. Dropping the stone means letting go of projection or judgmentalism. Sa psychology, ang tawag dyan, projection. Yung kasalanan mo, pinoproject mo sa screen ng iba, magmumukhang sila ang may kasalanan, pero ikaw, para hindi ikaw ang makita at yung iba ang pagtuunan ng pansin. Kaya bawat criticism, bawat chismis, ay pag-iwas sa pagsusuri sa sarili, kaya iba na lang ang isinasalang sa pagsusuri vicariously. It means letting go of projection and false righteousness. Dropping the stone, what those people did that day, means dropping one's mask, owning one's personal darkness. Dropping the stone means conscience awakening. At yun ang ginising ni Jesus sa araw na yun. Budhi, konsyensya, tingnan mo ang iyong sarili. Imbes buong kaginhawahan mong itambak sa iba ang iyong mga basura. Tingnan mo ang sarili mong kabulukan. Hindi na nambabato ng kapwa ang kumikilala sa sariling kasalanan. Ang patuloy na nambabato sa kapwa ay bulag pa o nagbubulag-bulagan lang sa kanyang sariling kasalanan. This is what Jesus is saying, and this is what the science of psychology reveals. Bakit yung matatanda ang naunang nagbaba ng mga bato, naglaglag? The elders, most burdened by memory and self-knowledge, and most needy of redemption, sa dami na ng kanilang nagawa, were the first to drop the stones, to abdicate as judges, executors, to leave the cruel, legalistic court, to return to their self-awareness cave. They were the first to be changed in the mind. In fact, they were the first to be born again. Nagkaroon ng kapanganakan muli. Bagong buhay, bagong budhi, bagong puso. They were the first to be saved from judgment or self-incrimination. Matthew 7:1, do not judge, or you too will be judged. Or do not judge, so you don't get judged. You know why they dropped the stones? Because it was meant for them. So para hindi nila batuhin ang sarili nila, inilaglag ang bato. Anong gaanang loob ang na-enjoy ng bumitaw sa judgmental stones? Yan ang binibigay ni Jesus, gaan ng loob. Hindi hirap at bigat ng loob na ibinibigay ng Pharisees. Hinayaan niya ang mga taong kilalanin ng mga sariling kadiliman in front of everyone else because it was a corporate act to judge. Now it was a corporate act to judge their own selves. At sabay-sabay sila, actually una-una yung mga matatanda, pero lahat sila nagbitaw ng bato. How powerful the message of Jesus written in the dust. Tinablan sila. Tayo ba tinablan na mga katuroan ni Jesus? O bato pa rin tayo ng bato ng kapwa? Hindi pa tayo nanalamin para makitang tayo ang dapat batuhin. At dahil ayaw mong batuhin ang sarili mo, edi bibitawan mo si bato, ba't mo babatuhin ang kapwa? Do not burn the bridge over which you too must pass. The bridge of forgiveness
Psychology describes this moment as cognitive dissonance. When confronted by undeniable truth, the mind must either justify or surrender its illusion. Yung matitigas ang ulo, pag naharapan mo ng ganitong salamin, lalo nagmamatigas. Lalong iginigiit ang sarili nilang katigasan. Pero yung tinatablan ng Espiritu ng Diyos, kumikilala sa sariling kamalian at isinusuko nila ang kanilang mga ilusyon tungkol sa kanilang sariling kabanalan at kalinisan. At kinikilala nila na lahat tayo'y taong nangangailangan lang ng paglilinis, pagpapatawad ng Diyos. Bakit mo ngayon ipagkakait sa kapwa ang pagpapatawad na ikaw din ay nangangailangan? Kaya malalaman mo kung talagang tinatablan ng salita ni Jesus ang isang taong relihiyoso. Nawawala yung judgmentalism na yan. The crowd, led by the thunders, chose surrender. And it led to freedom. Nag-uwian sila. Ang ganda ng picture na nag-uwian. It means being restored to your family, to your community, to your kind of safe place, leaving the stones behind. Romans 12:2. Do not conform to the pattern of this world. And may I add, do not conform to the religious pattern of this world, which is judgmental. But be transformed by the renewing of your mind. Pagbabagong loob, pagkilala sa sarili, kaliwanagan, yan ang kailangan natin mula kay Jesus. Jesus cuts the addictive cycle of judging others by turning the mirror inward. Sabi niya, he who is without sin. Hindi niya sinabing, kayo, makakasalanan din kayo. Hindi style ni Jesus yung mang-usig. Sabi niya, yung walang kasalanan, edi ikaw ngayon ang sumuri sa sarili mo. Jesus sets free. Their stones, old beliefs carved in certainty, fall to the dust where Jesus writes the new law of love. Then Paul would later say, the letter kills, but the Spirit gives life. 2 Corinthians 3:6. Also, Paul would say, love fulfills the law. Romans 13:10. In Jesus' the cold tablets of legalism break. The Word begins to give life again. And in Jesus' where legalistic religion hardened into rules, grace becomes the new safe place. Yun na ngayon ang kanlungan. Doon tayo ngayon lumililim at humahanap ng kalinga sa grace of God. Jesus reveals that law finds its completion in compassion. That truth without tenderness turns into stone. Stones that must be falling on the ground. But new wine could not fit into old wineskins. The Pharisees, hardened in and hardened by their doctrines, could not understand Jesus or Jesusness. Pharisees could not understand Jesusness. Because to them, every act of healing looked to them like breaking of the law. Every act of healing looked to them like threatening and disruptive. Suspicious sila sa anumang nagpapalaya, anumang maibigin, dahil luluwag ang mahigpit nilang kapit sa leeg ng mga tao. Safer under legalistic structures because their high position and authority over others is secure. Pharisees don't like grace kasi nawawalan sila ng kapangyarihan na magparusa. Legalistic minds resist change because order, never mind if cold and hurtful, feels safer than love. Order secures the dominant.
Gusto nila ng ganong legalistic na kaayusan kasi panalo nila sila sa system na yun eh. Sila na yung wagi, sila na yung makapangyarihan, sila na yung nananaig, bakit iibahin pa? Pero kailangan ibahin, kaya nga New Testament, New Law, New Command. Kasi hindi nga yun people-friendly. Psychology calls this cognitive rigidity. The ego clings to what once worked, even when it no longer gives life. Ipagpipilitan, tradisyon. Kailangan sundin dahil yan na ang nakagawian. When old stones of self-righteousness, legalistic religiosity, and cold doctrine fell that day, the new commandment of love rose from the ground. Love one another, yes, your fellow sinners, as I have loved you. Condemnation of others collapsed under the Jesus examination. Self-recognition collapsed under kaliwanagan. This is what happened. The trial was less about the woman's adultery, but more about the crowd's self-righteous projection, their hidden participation in the very sin they hated. The sin that people hate the most could be the very sin they repress and commit privately. Kung ano yung outwardly, ipinagtutulakan at isinusuka, parang aso na lihim ding yun ang sukang kinakain. Mas galit na galit, mas maselan na maselan, mas kabanal-banalan ang drama sa publiko. Usually, yun din ang sariling gawa. Ang sobrang tinatarget publicly could reveal kung ano ang iniisip at ginagawa privately. Kaya sabi nga ng matatanda, sa kalabaw ang hataw, sa kabayo ang latay. Hinahampas mo ang kapwa, pero sa'yo bumabakat ang latay. Kasi ikaw ang guilty doon sa sin na yon. Psychologically, the hostility of some self-righteous or moralistic individuals often stems not from moral clarity, but from repressed envy and projected desire. Yung mga gigil na gigil, pero sikil na sikil, galit na galit yan doon sa mga openly nakakagawa ng mga ibig nilang gawin, pero hindi nila magawa. Kaya mga manang-manangan, galit na galit sa mga alembong. Yung pala kasi gusto nilang kumembot, din nila magawa. Kaya talagang pagagalitan ka nila, ikaw kung makakembot para kang karitela. Pero ibig din nila. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Totoong-totoo ang kasabihan ng ating mga ninuno. Ang repressed at sikil, galit na galit sa liberated. Yung nagpipigil, dahil nagpapanggap, galit na galit doon sa hindi kailangan magpigil. Envy. When a person cannot consciously admit these drives, they displace and assign them onto others. Condemning in others what they fear or crave in themselves. This is classic projection. Sabi na naman ng mga lola, nasa loob ang kulo. Kunwari, tahimik na tahimik sa labas, nasa loob ang kulo. Yung napakahinhin, finish the sentence. Si Carl Jung, a pioneering Swiss psychologist, refined the idea of shadow projection. People violently attack in others what they deny within. Kung ibig niyong malaman kung anong niloloob na pilit na itinatanggi, tingnan niyo kung ano yung kinokondemn outward. Because that's a clue. Jung wrote, everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. These are scientifically proven ideas. At sabi na naman ni Lolo, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So tingnan mo kung kanino galit, anong kinakagalitan. Chances are, yun din ang ginagawa
ng lihim. Studies on moral hypocrisy show that people who publicly punish others for moral violations often display similar private behaviors when unobserved in secret, driven by ego defense and status motives rather than genuine virtue. Kaya yan ang tinatawag ni Jesus na hypocrisy. Pakitang tao. Mas may pakitang tao, mas may itinatago. In essence, envy disguised as indignation allows the ego to maintain superiority while secretly participating emotionally in the very impulse it condemns. Jesus pointed to the same dynamic when he warned, "Why do you look at the speck in your brother's eye and pay no attention to the log in your own eye?" Bakit mo sinisilip ang puwing ng kapwa mo? May troso mismong nakabara dyan sa iyong mata. Sabi niya yan sa Matthew 7:3. Now, back to the drama at the plaza. The crowd's presence as judge filled the curious absence of the other half of the adultery, the partner in crime. Hindi nyo ba nahahalata? Adultery yung crime pero nag-iisa yung ina-accuse? Nasaan yung kapartner? Kasi ang kapartner niya, lahat nung gustong bumato sa kanya. Sila yung missing partner in crime. Nakatayo sila habang yung babae nakahandusay at gusto nilang batuhin. Ganon kalala yung hypocrisy. The self-righteous judge is that same invisible partner in crime. Now, this is not literal. Hindi natin sasabing lahat ng mga tao na yun ay nakasiping niya. Ang point is, yung place that should have been occupied by the other part of the crime is actually the place that would be occupied by everyone else. Partner in crime sila. Jesus unmasks the deeper sin. Not just lust, but blindness to one's own guilt. Yun ang crime ng mga relihiyoso. Blindness to one's own guilt. The gall to throw stones at others. Yung tibay ng sikmura at kapal ng mukha na mambato ng kapwa. Samantalang alam naman sa kaloob-looban at kaibuturan ng puso, siya'y marumi din. Pwedeng iba lang ng uri ng karumihan, pero dumi pa rin. Pwedeng hindi adultery, pero pwedeng pride. Pwedeng stealing, pero pwedeng kung ano-ano pa. Pero ganun pa rin yun. Napaka-dramatic. Jesus unmasks the deeper sin, not just lust, but absence on the bench of the accused. Yung mga taong yun, dapat nandun din sila accused, nakahandusay din, pero absent sila on the bench of the accused, and they have the gall to give their presence on the bench of the judge. Can you imagine the same guilty people absent from the bench of the accused and present on the bench of the judge? Ganon kabaligtad, ganon kaliko, ganon kabaluktot ang nangyari sa religiosity ng mga tao. Ipinakita ni Jesus ang mas mabigat na kasalanan, ang pagkabulag sa sariling sala. Ito ang kaso ng nawawalang nasa sakdal. Ang dapat sana'y nasa lugar ng inaakusahan ay siya ngayong nakaluklok sa upuan ng hukom, naghahatol sa kasalanang siya man at siya man ang may pananagutan. Kahit pa nga minsan-minsan ay ibang format ang kasalanan, kasalanan pa rin. Saan humuhugot ng lakas ng loob na maupo bilang hukom samantalang dapat doon ka nakaupo sa upuan ng nasa sakdal? Sobrang hypocrisy. Jesus redirects the gaze from the sinner outside to the sinner within. The act of condemning the kapwa becomes exposure of the self. Healing begins when awareness turns inward. When judgment of the kapwa gives way to self-examination and self-judgment, then and only then can healing begin. Pag nilanggas mo na ang sarili mong sugat, pag tinanggal mo na ang takip na nagkukubli sa ninanana mong sugat, doon ka pala magsisimulang madisinfect at gumaling. Pero habang tinataksan mo ang mga sariling kabulukan
at dinudot mo ang mga sugat ng iba, hindi ka gagaling. Matthew 7:3, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Jesus asks. Carl Jung says this, understanding one's inner darkness is essential to true wholeness. Dapat wag mag-self-denial. At dapat tayo hindi judgmental to the point of driving people underground. Na sa halip na tulungan natin ang mga taong linisin ang kanilang mga sugat, ay ine-encourage silang itago ito, takpan, dahil uusigin natin sila. Hindi ganun ang pagtulong sa kapwa. Moral superiority often arises from repressed guilt, from actual inferiority. Mas morally superior ang drama, mas may itinatagong baho. Condemnation is denial in disguise, a spiritual defense against self-awareness. Condemnation of others is substitute to self-confession, a poor substitute. Kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganun. The Pharisees' need to accuse was really a need to avoid inner confession, admission, and responsibility. When people cannot face their own private immorality, they distract with public morality and religiosity. Kung ano ang kulang sa loob, buong pusong pinagtatakpan sa labas. Mas hungkag ang kalooban, mas maingay sa labas. The empty can strikes loud. Matthew 23:25, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nililinis niyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga yun ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Diyan kayo magaling sa paglilinis ng labas, pero marumi sa loob. Mas malicious, mas mapagbintang, mas madidirihin sa kasalanan, mas moralista, mas intolerant, madalas, hindi naman lagi, madalas lang, ay mas guilty of exactly the same sin. Jesus replaces condemnation with illumination. Yung panghatol sa kapwa ay pinalitan niya ng kaliwanagan sa sarili. Instead of returning accusation, hindi naman niya inaccuse yung mga tao, Jesus brings self-consciousness. Sabi niya, yung walang kasalanan, bumato na. So, magiging conscious ka ngayon sa sarili mo. His light exposes, yes, without humiliating. The Jesus light corrects without crushing. Meanwhile, the teaching of the Pharisee humiliates and crushes, and sometimes even destroys you beyond repair. Pag dumaan ka sa disiplina nila, nakakabasag, nakakadurog, nakakasira, hindi nakakabuo. John 12:46, I have come into the world as light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Now, yung darkness na yon should not stay in misunderstanding of others and of self. Should not stay in hiding. Akala ng iba, nobody should stay in darkness. Ibig sabihin, magiging perfect ka na, wala ka ng sin. Unachievable naman yun. It's a very tall order. When Jesus says, those who believe in me should not stay in darkness, He's saying, should not stay in hiding. May sakit ka, pumunta ka sa ospital, huwag mong itago ang sakit mo. Magagamutan tayo, magtutulungan tayo. You should not stay in darkness, nursing and licking your own wounds in the dark. But the community of believers must help one another by giving a safe climate, a safe place where people can expose their wounds and seek healing. 1 John 1:7, if we walk in the light, as He is
in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus purifies us from all sin. Walking in light includes ongoing purification, not done perfection. Jesus' light doesn't destroy, it reveals. The light of Jesus doesn't shame, it guides. The handling of the Pharisees, shame and destroy. Hindi yun ang style ni Jesus. Jesus' light transforms awareness, bringing truth without humiliation and correction without condemnation. Kita-kita natin doon sa nangyaring example Na-i-correct pero hindi nang condemn. Na-itama pero hindi na nakit. Hindi nang hiya. Jesus reveals that holiness is not repression but integration. Truth lived in mercy, not in stressful paholiness. Kapagod yung magpaholiness. Mapipilitan ka magpanggap, magkunwari. Only Jesus was left with the woman standing there. John 8:10-11. Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Hindi naman kinonsinti ni Jesus. Hindi niya sabi, sige, kahit ano na lang pwede kasi love. Hindi yun. Sabi niya, live your life of sin. Pero hindi niya ipinagdudutan, you're a sinner ka. Live your life of sin. Umuwi ka na. The goal is transformation, not stoning, not punishment. The goal is pag-uwi, integration, reintegration into family, into community, not exclusion, not cancellation. Which the Pharisees were trying to do. Baligtad na baligtad. Kaya kailangan talagang dumating si Jesus para ituwid ito. Pag ang gumagawa ng baluktot, may authority, nagmumukhang tuwid yung baluktot. Ipinakita ni Jesus, baluktot yan. Magtigil kayo dyan. Not so with you. This is not the way. And this is true repentance. It leads to wholeness. Not denial that leads to division. The self-righteous condemn others to avoid confession, admission, and correction of their own sins. Jesus calls to confession to end condemnation of others and of self. Maturity in faith requires seeing one's own shadow with honesty and extending to others the mercy that one needs for himself. Ibinibigay mo yung habag na kailangan mo rin naman para sa iyong sarili. Jesus interiorizes morality, transforming judgment into self-knowledge, and self-knowledge into compassion. Ang tunay na kumikilala sa mga sariling kahinaan ay nagiging mahabagin sa kapwa mahihina. Anong bato ang tinatanggap mo, tinitiis mong ipukol sa'yo ng kapwa sinners lang naman? Kasi may authority, nabatuhin ka, nagpapabato ka naman, hindi yan Jesusness. Romans 8:1, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. No human religious judgment has binding power over one whose worth and identity are grounded on divine grace. Walang may karapatang mambato sa'yo. Pare-pareho lang na guilty ang lahat. Pare-pareho lang na nangangailangan ng habag. So huwag kang pumayag na bato-batuhin ka. Ano ka? Target. Pero tinuturoan ka kasi ng relihiyon, tanggapin mo, submit to authority, pabato ka, pabarog ka, palatigo ka. Hindi yan Jesus, ha? 1 Corinthians 4:3-4, walang anuman sakit kung ako'y hatulan ninyo, sabi ni Paul. Kasi siya lumabag sa lahat ng napakaraming kaugalian Yan, hatulan tuloy siya Inuusig kahit saan. Yan, walang anuman sakit kung ako'y hatulan nyo. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Ang Panginoon lang ang humahatol sa akin.
Paul rejects religious condemnation, locating true judgment only in God's just awareness, grace, and mercy. Doon tayo sisilong. Galatians 5:1, malayo na tayo, and may I add, from human religious judges, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Saan? Kanino? Sa religious bullies. Don't submit again to oppressive religious systems, including judgment and moral policing by fellow sinners na nagbabanal-banalan. Huwag kayong paapi sa mga religious bullies. Pinapakialaman ang itsura nyo, buhok nyo, damit nyo, kinakain nyo. Hindi utos sa inyo ni Jesus yun. You don't need to accept or endure the stones and judgment thrown at you by others who, after all, share your humanity and frailty. So pag may nambabato sa'yo, sumatalbog sa akin, dikit sa'yo. Grace frees you from their courts. Only the light has the right to judge, and it chooses to heal, not to hurt. Kilalanin si Jesus, siya talaga ang Savior. Savior from all this. Ano-anong bato ang ever ready, willing, able, and eager kang ipukol sa iba? Ano-anong bato ang hawak mo na mas bagay palang ipokpok sa sarili mong ulo? Huwag magbanal-banalan, magsantu-santuhan, magpakatotoo, kilalanin ang sarili, ibigin ang Diyos, tumanggap ng pag-ibig niya, at isang pag-ibig ding ito ang ating ibigay sa kapwa. Pare-pareho lang tayo nangangailangan ng habag. Matthew 7:2, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So paano ka magkakaroon ng kabulagan at lakas ng loob na maging istrikto sa kapwa? Nambato, mag-judge, manakit, manghiya. Every act of judgment rebounds. The stone you throw sets the standard by which you yourself will be struck. Luke 6:37, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Magpatawad kayo at kayo patatawarin. Alam niyo ang kabaligtaran nun. Sige, huwag kang magpatawad, hindi ka papatawarin. Mambato ka nang mabato ka rin. Mag-judge ka nang ma-judge ka rin ng langit. Proverbs 26:27, whoever digs a pit will fall into it. If someone rolls a stone, it will roll back on them. The act of stoning others becomes self-endangering. Every thrown stone is a boomerang that carries your name on its rebound path. Bawat batong ipinupukol, nakasulat ang inyong pangalan na pinanggalingan, tapos return to sender. Yun ang magaganap. Huwag kang mag-judge dahil mabait ka. At kung hindi ka mabait, huwag kang mag-judge dahil lang matalino ka. Kasi alam mo, yun din ang babalik sa'yo. Unawain. Yung open abuse na, but di po ba, open rebuke is better than secret love? O lisensya mo yan para mambato ka ng open rebuke. Misunderstanding yan. Ang ibig sabihin lang ng open rebuke is an honest, frank, private, gentle reminder. Yun ang open rebuke. Hindi open to the public, kundi open yung heart mo, open yung heart niya, at open kayo for correction. Hindi ibig sabihin nun public. At yung secret love naman, ibig sabihin lang nun is mabuti na nasabihan mo siya lovingly, gently, kesa naman konsintihin mo na lang dahil akala mo yun ang ibig sabihin ng love. The love of God doesn't mean pangungonsinti. Kailangan merong open rebuke, pero in private. And not as a judge, but as a fellow sinner, reminding a fellow sinner, magdahan-dahan sa pagbato. Maghunos dili, bitawan ang bato. Panginoon, salamat po. Dahil maaari kaming manuri sa sarili at makita namin ang tunay na wangis ng aming puso.
Siyasatin niyo po kami. Kung ano-anong judgmentalism ang nananahan sa aming puso, at lalo naman mas malalim, turuan mo kaming siyasatin ang sarili namin. Kung ano mga kasalanan pala namin ang ibinibintang namin sa iba. Pakalinisin niyo kami at turuan kaming maging mapagpatawad sa sarili at sa kapwa. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Find very personal applications sa ating kwento ng bato. Tayo po ay patuloy na manalangin. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po. Dahil tunay, O Diyos Lord, na kailangan ka po namin. Lahat po kami nangangailangan sa iyo. Ano man yung mga hawak naming mga bato, change it, Lord, into a heart of flesh, O Father. Palitan mo po ito, Lord, ng tunay na pagbabago sa aming mga puso, sa aming mga isip, at sa aming pong mga ginagawa, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos na nagpapalaya sa amin. Lord, thank you for being with us, O God. Thank you for changing our heart, a heart of stone into a heart of flesh, O Father. At kagaya po nito, Panginoon, you are the God. You are the Lord of our hearts. You are the Lord of our life. And you are the fulfillment of God's promises to us. Nais mo po, Lord, na makalaya kami. Nais mo po, Lord, na maging maibigin kami. At nais mo po, Lord, na maging mapagpatawad kami. Kaya, Ama, sa oras na ito, maraming salamat po sa paalala mo sa amin na lahat ng aming mga gagawin, iisipin at aayusin, Panginoon, sa aming buhay ay nagmumula lamang sa iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. At sa lahat ng ito, Ama, tulungan mo po ang lahat-lahat ng aming mga ginagawa at pinabibigay sa iyo, Panginoon. Hawakan mo po ito ng buong tatag at gawin mo po, Lord, na maging mabuti po kaming katiwala ng lahat ng ito. At sa oras na ito, Panginoon, tanggapin mo po ang aming mga handog na nagmumula sa aming mga puso. Ito po, O Diyos Lord, ay buong puso naming inialay sa iyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus.
ngayon nawa. Amen. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Ang Bato. Mamayang 9 a.m. Jesus Celebration, ibabahagi po ni Kuya Ed ang mensaheng may pamagat na Ang Bagyo, Anatomy of Fear. At sa 11 a.m. naman ay ibabahagi niya ang mensaheng may pamagat na The Magi and the Most High. Ngayon naman po ay hinihilingan natin ang ating mga kapatiran na first-time attendees, guests, at mga balikbayan na tumayo upang kayo ay aming makilala. Nagagalak po kami na kayo ay makasama sa umagang ito. Pagtapos po ng ating pagtitipon, pwede po tayo magkita-kita sa lobby. Sasamahan po tayo ng ating mga ushrettes sa Day by Day Mabuhay Lounge. Tayo po ay magsama-sama dito sa Grand Bulwagan ng Panginoon one Sunday every month. Sa iba pong mga linggo at maging sa ibang mga araw, tayo po ay inaanyayahang dumalo sa ating mga mini-bulwagan worship gatherings. Maaari po tayong kumuha ng kopya ng mga detalye at schedules ng mga mini-bulwagan sa ating paglabas. Join a day-by-day sambahay, a weekly gathering in a small home group Jesus study and fellowship. Inaanyayahan din po ang lahat sa ating online day-by-day peer groups at kaliwanagan classes. Experience the joy of being connected with your fellow believers. Para sa mga schedule, bisitahin na ang ating sambahay at education ministry table sa lobby. Join our face-to-face Jesusness classes. Once a month, dito sa Space at 1 Ayala, 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m. at 4 p.m. ang oras ng mga klase. Mag-register lang po sa ating day-by-day education ministry table sa ating paglabas. Para naman po sa ating mga kabataang 12 years old and below, meron po tayong online Children's Bible class tuwing Sabado. Meron din po tayong face-to-face Children's Bible class once a month dito din po sa Space at 1 Ayala. Ito ay ginaganap sa 9 and 11 a.m. sa Function Room C, 2 and 3. Para sa mga detalye, bisitahin ang Children's Bible Class Study Table sa labas. Magkita-kita po tayong muli sa ating Jesus Celebration December 21, 2025 dito sa Bulwagan ng Panginoon Space at 1 Ayala. Ang ating Jesus Celebration ay gaganapin ng 8 at 10:30 a.m. 8 a.m. at 10:30 a.m. kasama si Kuya Ed Lapis. At 5 p.m. naman po kasama si Pastor Gami Alba. Para sa mga karagdagang balita, panoorin po natin ito. Noong October 12, 2025, sa pangunguna ng ating Day-by-Day Cares Ministry, katuwang ang Day-by-Day Kalamba, tayo ay nagtungo sa Calamba, Laguna upang magbigay ng libreng serbisyo sa mga kapatiran doon. Ito ay ginanap sa Banlik Elementary School. Naghatid tayo ng libreng medical consultation, ECG and X-ray, dental services, eye consultations, mga libreng eyeglasses at mga gamot. Kasama din ang ating Children Bible Class Ministry upang gumabay sa mga batang naroon. Pinamahagian din natin sila ng mga tsinelas, kumot, bags at school supplies. Nagluto din tayo ng masarap at mainit na chicken adobo para sa lahat.
At noong October 21 naman, sa pakikipagtulungan ng Day by Day General Tino, dumayo ang ating Day by Day Cares Relief Ministry sa Pagtalunan High School, Sitio Sibug, General Tino, Nueva Ecija. Ibinahagi natin sa mga mag-aaral doon ang kabutihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga libreng t-shirts, lunchbox, mainit na chicken adobo meals at magandang balita mula sa Biblia. Patuloy pa din ang pamamahagi natin ng mga rice at lomi meals sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para sa mga street dwellers at mga kababayan nating nangangailangan. Purihin ang ating mapagmahal na Diyos. Tayo pong tumayo lahat. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort. Muli aming Ama, sa diwa ng panalangin, with humbleness before your throne of grace, we honor you, we lift your name on high, we praise you, our God Most High. Isang pagpapala at biyaya sa amin na muli kaming makapag-alay ng sama-samang pagsamba in spirit and in truth. Thank you, Lord, for another enlightenment and blessings from your word. Muli mo kaming binusog ng inyong karunungan at kaliwanagan tungkol sa babaeng hinusgahan dahil sa kanyang kasalanan ng mga judgmental crowd na hindi mo inayunan, aming Ama, aming Diyos, sa kagustuhan ng tao, kundi mamayani ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan. Habag at awa, hindi pagbabato sa kapwa. Salamat, Panginoon, sa pagtutuwid ng baluktot na kaisipan at likong kaisipan. Sa pag-aaral namin ng Jesusness, tunay na kami ay iyong pinalaya. Humalagpos kami sa pagkagapos ng malinturo. Kaya naman, aming Ama, tanggapin mo po ang aming pagpupuri at pagpapasalamat mula sa iyong mga lingkod. Mga kapatid, sa isang sandali ng tahimik na pananalangin, ating idulog sa ating Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. O Diyos, napakinggan mo po ang iba't ibang dalangin ng aking mga kapatid. Idinulog sa iyong trono ng kahabagan at higit, ikaw ang siyang aming Amang nakababatid nito. Ano man po ang idinaing ng aking mga kapatid, patuloy ka pong mangusap sa amin. Ang aking dalangin, O Diyos, iyong katagpuin ang kanilang mga kahilingan. Ang lahat ng idinaing sa iyo at patuloy naming maranasan ang iyong kadakilaan at pag-ibig. Kaya mga kapatid, tanggapin ninyo ang kanyang masaganang pagpapala at baunin ang kanyang walang kapantay na pag-ibig sapagkat siya lamang ang makapag-iingat sa inyo upang mamuhay ng may katwiran at makapaghaharap sa kanya ng dalisay at walang bahid kapintasan na may lubos na kagalakan upang mamuhay ng mapayapa, tahimik, masagana at puno ng katagumpayan kasama ang ating Panginoong Hesus. Sa bawat sandali ng ating buhay, humayo kayo taglay ang turo ng ating Panginoong Hesukristo ng pag-ibig at mamayani ito sa ating mga buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritong Banal, ngayon at magpakailanman.